Agad naman nag-flashback ang nangyari kagabi kaya mariin akong napapikit. At naibagsak ang kutsara sa mesa. Narinig ko pang mahinang pagtawa ng katabi ko dahil sa naging reaksyon ko. Kaya lumingon ako at mariin ko siyang tinitingnan. Lasing ako kagabi kaya hindi ko inaasahan na maghubad sa harapan mo. Pero salamat dahil wala kang ginawa sa aking masama. Seryosong saad ko kaya't napatanguan na lamang ako at muling kumain. Pero bakit? Pagising may parang pagod na pagod ka. Hindi pa naman tayo nagka-honeymoon, diba? Pang-usisa ni Gabriel. Kaya naman, halos may bug ako ng inumin ko sa huli niyang sinabi. Umupo pa ako at nakailang tapik pa sa dibdib ko bago kumalma. Tarantado. Anong honeymoon? Gusto mo ba? Ayan, kumuha ka ng honey at moon at pagsamahin mo. Yan ang honeymoon. Pangaasar ko kaya't napangiwi na lamang si Gabriel na hindi na lamang kumibo. Habang kumakain ako'y napatingin naman ako sa kanya na may sariling mundo na naman. Kaya malakas kong pinukpok ang kutsara sa baso niya dahilan para gulat siyang mapatingin. Bakit, misis ko? Gagawin na ba natin yung honeymoon? Pagtatanong ni Gabriel kaya umirap ako at pinagkrus ang braso. Hindi ba tayo mamimili ng pagkain natin? Kulang yan sa atin. Mamaya, mamimili tayo. Saad ko at napatango naman siya at muling tumulala. Kaya kumunot noo ako at muling nitanong sa kanya. Anong problema mo, Gabriel? Kanina ka pa nakatulala dyan. Sayang ang pagkain, hindi niyan masarap kapag malamig na. Naninibago lang ako. Pag-amin niya kaya tumaas ang kilay ko sa narinig ko. Magsasalita pa sana ako pero nagpatuloy siya. Naninibago lang ako na may kasama ako kapag kainan. Dugtong niya kaya't nagtaka ko. Bakit? Di ka ba sinasabay ng mga magulang mo? Imposible. Nagtataka kong saad kaya't natawa naman siya. Saka lang kami nagkasabay-sabay kapag may bisita. Tapos kapag wala ka na, balik na naman sa dati. Pagpapaliwanag niya kaya't natahimik na lang ako at tumango. Ibang-iba ang Gabriel na nakikita ko ngayon. Di siya yung determinado at seryoso tulad noong nakaraang linggo. Nang ma-realize ko ang ginagawa ko'y umiwas na lang ako ng tingin at nagpatuloy ng pagkain. Pagkatapos natin kumain, maligo na tayo para mabilis at di maraming tao kapag mamimili tayo. Paalala ko kaya nag-thumbs up naman siya sa akin. Sabay tayong maliligo para tipid sa tubig at kuryente. Aniya kaya hindi na lang ako kumibo at nagpatuloy sa ginagawa ko. Baka gusto mong barilin kita. Pagbabanta ko kaya biglang bumagsak ang balikat niya at napakamot na lang sa bato. Nagbibiro lang, misis ko, hindi na mabiro. Wife, bagay para sa iyo yung mga damit ko na suot mo kanina. Maganda ka ron pero mas lalo kang gaganda kapag di mo suot yon. Dinig kong pangasal ni Gabriel habang nagdo-drive. Nagpantigan-teng ako. Walang pasabing sinabunutan siya. Napasigaw siya at pilit lumalayo sa akin. Na makawala na siya'y kitang-kita kong sakit na bumalatay sa mukha niya. Ang sadista mo talaga. Pasalamat ka, mahal kita. Dinig ko pang bulong niya pero hindi ko na pinansin at tumingin na lang sa labas ng bintana. Napaasik na lang ako na makita ko kung anong pinagkukuha at pinaglalagay ni Gabriel sa cart namin. Isang box ng beer, isang box ng coke, isang box ng pansit kanto na tigit sa lahat, isang box ng junk food. Kaya nairita akong tumigil at tinignan siya ng mariin. Gabriel, kung gusto mong maagang mamatay, sabihin mo lang sa akin. Hindi yung mandadamay ka pa. Mariin kong saad kaya't napanguso siya. Ako naman tinuro ang mga pinamili niya. Look! Hindi masustansya yung mga yan. Sa tingin mo ba hahabang buhay natin dyan? Hindi. Mas lalo mong pinaikli. Sorry na, misis ko. Ngayon lang kasi ako nagdesisyon para sa sarili ko eh. Akala ko gusto mo rin dahil di ka kumikibo pero willing naman ako ibalik lahat para hindi ka magalit. Pangongonsensya ni Gabriel kaya't nawalan ako ng imik at tuluyan tumalikod sa kanya. Kahit naaasar, nakaramdam ako ng guilt. Nang marinig kong pagbuhat niya, wala akong nagsalita para patigilin siya sa ginagawa. Huwag mo na ibalik, makakain din naman yan. Saad ko at muli nagpatuloy sa pamimili. Habang nakapila kami, narinig kong bulungan ng mga babae sa likuran. Narinig kong pinagsasabi nila sa kasama ko. Bi, ang gwapo niya. Kanina ko pa pinagmamastan. Buti na sabay natin ngayon sa pila. Mas gwapo pala pag malapitan, no? Ang bango pa. Dinig kong bulong ng isa at hinampas pang katabi niya. Pero sino siya sa kasama niya? Baka katulong. Dahil sa narinig ko, hindi ko sinasadyang masamid at palihim na tumingin sa kanila. Tumaas na lang ang kilay ko dahil sa kabataan ng mga ito. Hanggang ngayon naghahagikikan sila at di napansin ang masama kong titig. Sa ganda kong to, magiging katulong ako? Baka pag nakita niyo ang ganda ko, matulala kayo. Lihim akong umirap at tinignan sila sa huling pagkakataon. Itutulak ko sana ang cart nang unahan ako ni Gabriel at siya nang nagtulak. Wife, ako na. Saad niya sabay tulak ng pinamili namin.
Lihim ako napangiti nang marinig kong pagkadismaya sa boses nila. B, may asawa na. Asawa pala yung kasama. Dinig kong reklamo ng isa kaya narinig ko pang sumang-ayon ng kasama niya. Oo nga no, ngayon ko na napansin yung suot nilang singsing. Ano ba yan? Talo na tayo. Sagot ng isa kaya nilingon ko sila at inaasar na pinakitang wedding ring na suot ko. Gusto kong tumawa ng pagkalakas-lakas dahil naasar ko sila. Ngumisi ako bago tuloy ang humarap kay Gabriel na ngayon naglalagay ng pinamili sa counter. Tumulong ako para mapabilis. Habang kinukuha ng bagger ang pinamili namin, nagtanong ang katabi ko. Misis ko, saan mo gustong kumain? Ikaw bahala. Okay, ikaw na lang kainin ko. Pangasar ni Gabriel kaya pinalakihan ko siya ng mata. Gago, pinagsasabi mo bigwasan kita dyan eh. Nanggagalaiti kong saad pero tinawanan niya lang ako. Habang binamastan ko si Gabriel na tumatawa, napapailing ako. Ngayon alam ko na kung ba't ayaw kong pag-asawahin ni nanay ng maaga. Unang araw pa lang masakit ng ulo mo. Isang linggo na ang pagsasama namin ni Gabriel sa isang bahay. Sa totoo, magaan ang loob ko sa kanya. At masaya naman siyang kasama, kaso minsan nakakainis. Lagi ako inaasal sa lahat ng bagay. Minsan pa nga hindi ko nagugusto na lumalabas sa bibig niya eh. Dahilan para mas lalo ko mainis. Sa isang linggong pagsasama namin ni Gabriel, nasasaulo ko na rin ang ugali niya. Kapag seryoso pinag-uusapan namin, talagang nagiging seryoso siya. Pero kapag kalokohan siya pang nangunguna na minsan sinasakin ko na lang. I'm home! Dinig kong sigaw ni Gabriel pagpasok sa bahay namin. Kaya saglit ko siyang tinapunan ng tingin at muling bumalik sa panonood ko. Kung ganitong senaryo, sinanay ko na talagang sarili ko. Noong unang beses talaga nanibago ako dahil araw-araw kami magkasama. Sa tutuusin, parang ayos lang naman ang presensya sa isa't isa. Welcome home! Kamusta ang lakad? Pagtatanong ko kahit naramdaman kong umupo siya sa tabi ko at sumandal sa sofa. Narinig ko pa ang malakas niyang buntong hininga. Marahil pagod sa ginawa. Pinag-usapan lang namin ni Papa kung paano ko papalit sa kanya. Paliwanag niya kaya't natango na lamang ako. Mukhang totoo ngang nalaman ko kay JC dati. Si Gabriel ngang papalit sa ama niya sa pagiging mafia. Isang linggo na nakakalipas simula nang kinasal tayo. Baka yun ang dahilan kung bakit pinakasalan mo ako. Gusto mong pumalit sa papa mo? Seryosong saad ko sabay tingin sa kanya. Na makita kong parang natigilan siya at naging tensyonado. Napangisi ako at umiling. Kitang-kita ko tuloy ang pagbabago sa reaksyon niya. Ang nakangiti niyang mukha kanina ngayon naging seryoso na. Nagkakamali ka, Colleen. Matagal na namin to na pag-usapan ni Papa bago ka pa dumating sa buhay ko. Saad niya kaya tumaas ang kilay ko at hinintay ang susunod niyang sasabihin. Kung inakala mong pinakasalan kita kapalit ng pwesto ay di sana matagal ko nang ginawa. At saka may iba naman akong balak talaga sa'yo simulat sa pool pa lang. Dugtong niya kaya bigla ako napatingin sa kanya at nagtataka siyang tinignan. Ikaw, De La Merced, kapag masama talaga yung binabalak mo sa akin, hindi ako magdadalawang isip iwan ka. Pagbabanta ko pero parang baliwala lang sa kanyang sinabi ko at tumawa pa talaga. Sige, tumawa ka lang. Kapag talaga ako hindi natuwa dyan sa binabalak mo sa akin, talagang iiwan kita. Kahit anong salitang lumabas sa bibig ko ay talagang ginagawa ko. Dugtong ko pa kaya naging seryosong muli ang mukha niya. Bakit ko sasabihin ang binabalak ko sa'yo? Kahit alam ko naman kapag malaman mo'y aalis ka at aalis ka pa rin naman. Sagot naman ni Gabriel kaya't matagal ko siyang tinignan at tinimbang ang reaksyon niya. Hindi na lang ako kumibo at tumayo na sa kinaupuan ko. Kinuha kong remote at pinatay ng TV dahil di naman maganda ang palabas. Nang ayos na, kinuha kong leather jacket ko at susi ng motor dahil may pupuntahan pa pala ako. Lalabas sana ako pero bigla ako inarangan ni Gabriel sa pintuan kaya nabunggo ako sa dibdib niya. Amoy na amoy ko tuloy ang panlalaking pabango niya dahil sa pagkabigla. Inangat ko ang mukha ko at napatingin sa kanya na ngayon parang natataranta pa. Saan ka pupunta? Bakas sa boses niyang pagkataranta. At kaba kaya marahas ko siyang hinawit tuloy ang lumabas. Sasakay sana ako pero bigla niyang hinawakan ang braso ko at pinaharap sa kanya. Teka, saan ka ba kasi pupunta? Nainis niyang tanong kaya tinanggal ko muna ang pagkakahawak niya sa akin at pinag-cross ang braso ko. Relax ka lang, hindi kita tatakasan. Pupuntahan ko lang yung bahay ampunan. Isang buwan ko nang hindi pinupuntahan. Paliwanag ko kaya naging maaliwala sa mukha niya at napahawak pa sa batok niya tila may gustong sabihin. Pwede ba akong sumama? Hindi. Agaran kong sagot at sinuot ang helmet na hawak ko. Tuloy na akong sumakay sa motor at in-start ito. Na makita kong ayos na itinaas ko muna ang face shield ng helmet ko. Tumingin kay Gabriel na ngayon ay nakatunganga lamang sa akin.
Hindi naman ako magtatagal doon. Kakamustahin ko lang yung mga bata. Tas uuwi rin bago maghapunan. Pero sabay na tayong kumain. Ani at sabay baba na face shield at nagsimula na nga mag-drive. Di pa man ako nakakalayo, narinig ko pang sumigaw siya. Okay, misis ko, hihintayin kita. Huwag mo rin kalilimutan na i-on ang location mo para matrack ka kung nakarating ka na. Kaya sumaludon lang ako at pinaharurot na ang motor, papalayo sa bahay namin. Pero bago ko tuloy ang iliko ang motor, tiningnan ko muna sa side mirror ko si Gabriel nang isinusundan lamang ng tingin ang pag-alis ko. Isang oras pa magiging biyahe ko papunta sa bahay ampunan na tinutulungan ko at binibisita. Nang maalala ko may shortcut pala dito na maaaring maging kalahating oras lamang ang biyahe, ay lumiko na ako. Ang problema nga lang sa daraanan ko, liblib ito at puro puno na. Bangin pa ang dadaanan kaya pag maulan ay delikado. Habang pinapaharurot ko ang motor ko, hindi ko sinasadya na mapatingin sa side mirror nito. Nakita kong may sumusunod sa akin at tila pinapanood ang bawat galaw ko. Pinagmasdan kong mabuti ang figura ng taong nakasakay ngayon sa motor na sinusundan ko. Malaki ang pangangatawan nito. Black ang suot at damit at akala mo palagi may dalang armas na nasa pinakaliblib na lugar, kaya mas talo kong pinakabilisan ang pagmamaneho ko. Pero naningkit ang mata ko nang bilisan niya rin ang pagpapaandar at may hinugot sa bulsa niya. Na masiguro kong tama nga ang hawak. Mahina ako napamura at tininda ang sarili ko sa pwedeng mangyari. Pazigzag ang ginawa kong pagmamaneho nang marinig ko ang sunod-sunod na balang pinapakawalan niya tungo sa akin. Habang nagdadrive naman ako, palihim kong sinendan si Gabriel ng letang D na ang ibig sabihin danger. Nasa panganib ako, di ko kayang gawin mag-isa. Pinakiramdaman ko pa ang sunod na gagawin ng taong sumusunod sa akin. Nang mapansin kong parang nawala siya sa kontrol, mabilisan ko namang pinark ang motor ko sa isang talahiban at mabilis gumapang at nagtago. Kinapa ang baril sa bewang ko, tinutok sa taang papalapit sa direksyon ko. Sinigurado ko naka-silencer ito. Nang marinig kong paglapit niyang sasakyan, pumesto ako sa hindi halata at kitang lugar. Kahit kating-katina dahil sa talahiban, wala akong pakialam. Ang importante, mahuli ko tong gago na to at kung sino nag-utos sa kanya. Sinigurado kong sa binti niya tatama ang bala ng baril. Kaya nang ayos na, hindi na ako nagdalawang isip na kalabitin ang gatilyo nito. At nakita kong pagbagsak niya mula sa motor. Mabilisan akong umalis sa talahiban at agad dumako sa pwesto niya. Nang makita ko naka-helmet siya, marahas ko itong tinanggal. At tama nga ako. Lalaki ang gustong bumaril sa akin. Dahil sa init ng ulo ko, nilagay kong baril sa baba niya at mariin siyang tinitigan. Kitang-kitang takot at kaba sa boses niya. Kaya ngumisi ako at nagsalita. Alam mo bang kapag may pumipigil sa akin, pinapatay ko na lang bigla? Pero syempre, bago yun inaalam ko muna bakit niya ako pinigilan. Sino nag-utos sa'yo na patayin ako? Malamig kong tanong at tanda ang inilas ang pagkakasakal sa kanya para makapagsalita siya. Kilala mo siya? Si Jimmy Maceda nag-utos sa akin na sundan ka at patayin ka. Dugtong niya kaya hindi ako nagdalawang isip, suntukin siya ng malakas sa mukha. 1, 2, 3, 4. 4 na malalakas sa suntok ang ginawad ko, dahilan para magtalsikan ng dugo sa damit ko. Napailing ako dahil nadumihan pa ako. Nilapit ko mukha ko sa tenga niya at bumulong. Ngayon alam mo na kung sino mas demonyo sa aming dalawa. Sa sunod kasi, siguraduhin mong bobo rin ang papatayin mo para hindi ka na mahirapan. Maliwanag? Pagtatanong ko pero imbes sagutin niya, tumawa pa siya na akala mo nababaliw na. Pero bago mo ako patayin, siguraduhin kong may isang balang bala na natatama sa'yo. Determinadong saad niya kaya muli ko sana siyang bibigyan ng suntok. Pero nabitin ang kamao ko sa ere nang marinig kong isang paparating na motor. Pagtingin ko kung sino, hindi ko maiwasang umisi dahil dumating na siya, si Gabriel. Nakita kong walang helmet at madilim ang mukha. Kitang-kita rin nagbabaga niyang tingin na saan namang oras handa nang pumatay. Tumigil siya ilang metro sa amin at bumaba sa motor. Pero nawala ang atensyon ko na maramdaman ko ang sakit sa balikat ko at napahawak dito. Napahiga pa ako dahil sa sakit na nararamdaman ko. Nang tingnan ko ano nangyari, napamura ako dahil natamaan pala ako. Babarilin ko na sana pero napatigil ako na makita si Gabriel. Nasa harapan na ngayon ng lalaki at walang pag-aalinlangan, binaril ito. Hindi ko inaasahan ganito siya kabilis kumilos. Kitang-kita ko tuloy ang pagbaon ng bala sa noo ng lalaking nagtangkang pumatay sa akin. Pero muli ako napangiwi nang maramdaman kong matinding kirot sa balikat ko. Pagtingin ko'y puno ng dugo ang damit ko at tumatagos ito sa leather jacket na suot ko. Maski ang kamay ko'y punong-puno na rin ng dugo. Tatayo sana ako na maramdaman kong pag-angat ko sa ere. Nang tingnan ko ang mukha ni Gabriel, kitang-kita kong isang emosyong nakarehistro dito.
Galit na galit ang isang Gabriel de la Merced. Wife, that person will pay for the things that he did. He will pay. Nagising na lang ako sa amoy gamot ng ospital. Nang imulat ang mata, diretsong tingin sa kamay dahil may dextrose na namang nakakabit dito. Pangatlong balik ko na dito. Noong una halos mamatay ako sa kamay ni Jimmy Maceda. Noong pangalawa niligtas ko ang ina ni JC at ngayon naman nabaril na naman ako. Puwisit na buhay to. Ako na lang lagi na ospital. Pwede bang iba naman? Nababadrip kong saad at sumandal sa kama. Pero mas lalong sumama ang araw at gising nang makita kong taang pumasok sa kwarto ko. Na magtamang mata namin, mabilis ko siyang tinaasan ng kilay. At siya na may nataas ang kamay, tila sumusuko. Easy, Colleen. Binisita lang kita dahil nakita ko yung message mo sa akin. Bakit ka nga pala nakasimangot ngayon? May masakit ba sa'yo? Nag-aalalang tanong ni JC pero imbes sagutin, ako nagtanong. Teka, anong message? Di naman kita tinext up, pinagsasabi mo. Nagtataka kong tanong kahit nilapag ang pagkain na binili niya at umupo sa tabi ko. Sinamaan ko siya ng tingin dahil nadali niya ang dextrose ko, kaya't napangiwi lang siya at pinagpatuloy ang pagpapaliwanag. Nasend mo rin sa akin yung text kay Gabriel na nasa panganib ka at ako nagdala sa iyo sa ospital kasama yung asawa mo. Kitang-kita kong kaseryosohan sa mukha niya, kaya tinungan ko siya at muling binalik kay JC ang atensyon dahil nagsalita tong muli. Munti ka na nga akong di papasukin ng asawa mo eh. Pagsumbong niya sa akin. Bakit na naman? Alam niyo kapag kayong dalawa lagi nagkikita, laging mainit ang dugo niyo sa isa't isa. Aba ewan ko dyan sa asawa mo. Laging kumukulo ang dugo niyan sa akin. Wala naman akong ginagawa. Siguro nagsiselos dahil mas malapit pa tayong dalawa kaysa sa inyong dalawa. Mahina nang sinabi ni JC sa dulo kaya't malakas ko siyang binatukan. Gago? Paano mo naman masasabing nagsiselos yan? Eh, imposibleng may gusto sa akin yan eh. Trip lang ako yan ni Del Merced. Mahina ako ring sad kaya malakas siyang natawa. Napangawi ako dahil halos mabulunan siya, kakatawa sa sinabi ko. Gusto ko pa sana siyang batukan pero umiwas siya at muling nagsalita. Alam mo, Colleen, ang manhid mo. Di ko alam kung may epekto ba yung anesthesia tinulok sa'yo at sadyang manhid ka lang talaga. Gusto mo para maramdaman mo, doblehin ko yung sakit dyan sa balikat mo? Pang-asar niya kaya't nasipa ko siya na ikinaiwas naman niya. Narinig ko pa ang pagsaway at galit na boses ni Gabriel dahil sa nangyayari sa amin ngayon ni JC. Napatingin si JC sa kanya at nagsalita. Pre, easy, biniro ko lang. Grabe kasi, biruin mo. Kada bibisita ko sa kanya, lagi nilang ospital kami nagkikita. Hindi ba nagsasawa si Colleen? Gatong niya kaya inirapan ko siya at sinagot. Nagsasawa rin. Anong akala mo sa akin, immortal? Pambabara ko pero nginisiyan niya lang ako at muling nisalita. Parehas lang tayong masama. Matagal ka pang mawawala dito sa mundo dahil sinasabi JC yon. Tinaas kong gitnang daliri ko at inirapan muli siya. Alam ko iniinis na naman ako ni JC. Namalayan ko na lang katabi ko si Gabriel at maring tinitingnan si JC. Hindi ka pa ba aalis? Magpapahinga na kasi yung asawa ko. Sambit ni Gabriel sa huli niyang sabi kaya't napailing si JC. Sinuot ng jacket. Sige na, Colleen. Uuwi na ako. Baka mamaya lalo pang kumulo sa akin ang dugo ng asawa mo eh. Saad ni JC at pumunta na sa harap ng pintuan. Pero bago pa siya tuloy ang lumabas, may tinuro siyang malit na lamesang katabi ko lang. Nandyan yung credit card mo. Buti na alala kong padala mo sa akin kaya't nagpunta na rin ako dito. Sige na, aalis na ako, Gabriel. Bantayin mong kapatid ko, ha? Pag may nangyaring masama sa kanya, ako mismong babaril sa'yo. Nakita ko pa ang pagtango ng katabi ko, tuluyan ang sinara na JC ang pinto ng kwarto. Nang nawala si JC, saka ko inuhang black card na sinasabi niya. Nang buksan ko ito, iliyam ako napangiti dahil may picture para naming dalawa, kaya kinuha ko at itinago. Nakaramdam ako na malakas sa pagbuntong hininga sa katabi ko dahil nakita niya ang pangalan ko sa black card na hawak ko ngayon. Kailan ka pa naging Colleen Torres? Kala mo naman siya talaga nagmamay-ari sa'yo. Ramdam ko ang pait sa boses ni Gabriel, kaya hindi ko maiwasang matawa sa narinig ko. Ewan ko dyan kay JC, may saltik yata sa utak. Sakayaan mo na. Teka nga lang, bakit ba nag-iinit lagi ang dugo mo kay JC? Nagsiselos ka ba, Gabriel de la Merced? Biro lang ang huli kong tinanong. Malamang, at sabay tingin sa kanya parang reaksyon niya. Nakita kong lalo naging seryosong mukha niya at matalim akong tinignan. Mata sa mata. Parang binabasa tuloy kung anong iniisip ko sa mga oras na to. Paano ko sabihin kong oo? May magagawa ka ba para maalis tong nararamdaman ko, Colleen? Mariin, ngunit puno ng kaseryosohan ni Gabriel na tanong sa akin. Dahil sa narinig, unti-unting nawala ang ngiti ko at natulala sa kanya. Bakit parang sineryoso naman masyado ni Gabriel ang naging tanong ko ngayon? Bakit di na lang niya sinakyan? Magsasalita pa sana ako pero sabay kaming napatingin sa katabi ko nang biglang bumukas ang pintuan. Pumasok ang isang taong kinasusuklaman ko sa lahat.
Are you okay, wife? Papaalisin ko rin naman para makapagpahinga ka ulit. Dinig ko ang bulong niya kaya't palihim ko siyang tinignan. Mata at tumango. Kaya tumango siya ng ayos at diretso ang pagkakatitig kay Jamie Maceda. Sir, with all due respect po, hindi mo pwedeng musetahin ng asawa ko dahil nagpapahinga siya. Magalang ang pagkakasabi ni Gabriel, kaya't napatingin sa akin si Jamie Maceda at gumiti. Ganun ba? Maling araw palang pagbisita ko sa anak ko. Pero kahit ngayon lang po pwede bang iwan mo muna saglit ang asawa mo dahil may pag-uusapan kaming dalawa. Saan niya kaya't lihim akong nagtaka. Nainis ako dahil ang plastic niya sa aming dalawa ni Gabriel. Nakita ko pang kumuyom ang katabi ko at nagdadalawang isip na umalis at iwan ako. Kaya nang tingnan niya ako, sinenyasan ko siyang ayos lamang at maghintay na lang sa labas. Kaya wala na siyang magawa kundi ang sumunod lang sa akin. Nang sigurado ko nakasara ng pinto, kay Jamie Maceda naman dumakong atensyon ko. Nagingit-ngit ako sa galit pero kinakalmang sarili at sumandal sa headboard ng kama. Alam mo Jimmy, di ko alam kung tanga ka ba o bobo ka lang talaga. Pagkatapos mong pagbanta ng buhay ko, may gana ka pang bisitahin ako? Biglang naputo ng sinasabi nang maramdaman kong malakas niyang sampal sa akin. Dahilan para pumutok ang labi ko at malasahan ng dugo. Anong kasalanan ko sa'yo? Nasaktan ka ba dahil nagsabi ako ng totoo? Sa totoo naman kaya ka ganyan dahil hindi mo ako mapatay-patay gaya ng gusto mo. Di ko na mapigil ang sigaw ko kaya kitang-kita kong pagdilim ng mukha niya at dinuro ako. Ngayon ko lang napansin na sa harap ko na siya. Ikaw babae ka. Kapag hindi mo hinaan yung boses mo talagang tutuluyan kita. Pagbabanta niya kaya malakas akong natawa. Nangaasar siyang tiningnan. Ano? Hanggang salita ka na lang ba? Ayaw mong gawin? Kasi naduduwag ka. Duwag ka naman talaga. Mahaba akong litanya at sa mga oras ito, alam ko, ubos na ang pasensya ni Jamie Maceda sa akin. Dahil kitang-kita ko kung paano niya binunot ang armas sa bewang niya at itinutok sa akin. Na makita kong ginawa niya, pumalakpak lang ako. Malamig siyang tiningnan. Talagang ginagalit mo ako, Colleen. Porket nasa poder ka ngayon ng mga Dela Merced, ganyan na ang trato mo sa akin. Ngayon meron ka ng sariling hukay at nagpapasalamat ako. Dahil ako ang dahilan ng pagkawala mo. Hindi ka ba natatakot sa gagawin ko ngayon, Colleen? Pagtatanong niya pa, kaya nangalumbaba ako. At mata sa mata ang pagkakatitig ko sa kanya. Bakit ako matatakot? Banat ko kaya mas lalo pang nagdilim ang mukha niya sa narinig. Balak niya pa sana ipukpok sa akin ng baril pero may isang kamay na matigas ang pumigil sa gagawin niya. Na makita ko kung sinong taong to, lihim ako napangisi at nagbunyi dahil sa narinig ko. Bisita lang ho kayo ng asawa ko, Mr. Jimmy. Pero wala ho kayong karapatang saktan siya at tutukan ng armas. Kung simulat sa pool pa lang gusto niya nang gawin ng asawa kong binabalak mo, sisiguraduhin ko kung sa akin muna kayo daraan at ako humunang sasaktan ninyo. Matigas na sabi ni Gabriel. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.